salita ng Diyos kung atin lang po itong babasahin. Kahit basahin natin siya ng basahin paulit-ulit, iba't ibang wisdom po ang ating makukuha. At yung wisdom na po yun, once na in-apply po natin sa ating buhay, tayo po ay mas lumalago at mas magiging matatag. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, my Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save, He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. He's conquered the grave. Recover from a disaster. Sabi dyan sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, if you have your Bible, makikita po natin dyan, sabi po sa verse 24, therefore, whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Verse 26, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Verse 27, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Okay, sabi sa verse na yan, whoever hears. Kung sino man ang nakikinig. Lagi po nating alalahanin na ang ating pong pananampalataya ay nagmumula saan po? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung gusto po nating lumalim sa ating pong pagkakakilala sa Diyos, kailangan po nating makinig ng salita po ng Panginoon. Sabi diyan, whoever hears and does them, it means kailangan po nating magtiwala at sumunod. Mahirap po kasi na narinig natin yung salita ng Panginoon and yet nanatiling narinig lang natin. Wala tayong ginagawang aksyon. The same thing sa ating mga magulang, nung tayo'y bata pa, o sa ating mga anak ngayon, nung tayo may mga anak na, anong pakiramdam? Pagka inutusan mo yung iyong anak, narinig naman, katabi mo lang, pero busy sa kanyang ginagawa, ano ang nararamdaman natin bilang mga magulang? Tapos uulitin mo ulit, uutusan mo na naman for the second time, hindi pa rin nai-English sa kanyang ginagawa. Kristiyano yung anak mo pero hindi sumusunod. Sabi nga nung isang tatay, parang talagang napaka-espiritual ng anak ko. O bakit? Kasi iniintay yung 10 Commandments bago sumunod. Kailangan makasampung utos muna ako bago niya sundin. So it means tayo po bilang mga anak ng Diyos, we need to trust sa atin pong naririnig, sa atin pong nababasa, sa salita ng Diyos. So, nangangahulugan lamang na tayong lahat hindi po exempted sa mga pagsubok. Bagamat tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos, pero we are not exempted dan po sa mga disaster na pwede pong dumating sa atin. Kaya po tayo, winarningan ng Panginoon, watch and pray. Kailangan nating maging mapagmatyag, kailangan nating manalangin para po tayo ay manatiling nakatayo. Manatili po tayo na nagpapatuloy sa Panginoon. So paano naman po yung nakikinig pero hindi ginagawa ang mga salita ng Diyos na kanyang napapakinggan or hindi sinusunod? Sabi diyan sa verse 27, and the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, kaprasong pagsubok, nabubuwag na, nabubuwal na. Kasi po yung ating foundation, hindi po ganun katatag, kaya po ganun agad. Sabi diyan, yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa yon, para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mahipan lang, umagos lang ang wave ng buhay na medyo nakakasakit, nawawala ka na. Ayan po, ano po ba yung mga crashing wave sa ating buhay? O yung mga problema na dumarating sa atin na parang napapanghinaan na tayo? Meron bang nakaranas nito? I'm going to fail. There's no point in trying. Hindi ko nasusubukan. Hindi bro,
pwede ka sa sa praise and worship. Hindi bro, marami nang kumakanta, magagaling yung kumakanta, hindi ako pwede dyan. Kaya wala na ring dahilan para magsumubok pa ako. Bro, kulang yung sa media team, kulang ng taga-camera. Nasakit yung mga likod nila sa pagka-camera. Baka pwede ka doon, mukhang mahilig ka sa camera. Hindi bro, wag na, hindi ko natatry. So yan yung mga crashing wave na nagpapahina sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, the rock of truth, I can do all things through Christ who strengthens me. So wag na po nating limitahan ang ating magagawa para sa Panginoon. Tandaan po natin yan, Philippians 4:13. Kaya po natin nagagawa dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng kalakasan. Ano pa? I'm not worthy and nobody wants me. Na-experience nyo po ba yan? Wala naman akong hindi naman ako talented. Pakiramdam ko, wala nga akong katalent-talent eh. Ano po? At walang may gusto sa akin. Mga ginagawa ko, sablay, baka masabihan pa akong hari ng sablay. So minsan yan yung mga crashing wave na nagpapahina sa atin para tayo magpatuloy. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? The rock of truth. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun po yung rock of truth. Kaya kung tayo po'y napapanghinaan sa mga bagay na ating, kung ano man pong kahinaan natin, lagi po tayong manangan sa salita ng Diyos. Ano pa? I'm going to run out of money and there's no one who will take care of me. Sabi, magbigay daw ng tithes and offering. Meron daw tayong pagbibigyan ng ganitong pangangailangan. Paano yun? Ang pera ko ganito lang. So ang dami nating, paano kung maubusan ako? Paano kung hindi ako, alam nyo yun? Diba? So marami tayong mga agam-agam. Marami tayong mga takot sa ating puso. Pero ang sabi ng Panginoon, the rock of truth, may God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So nakikinig po tayo, naniniwala po ba tayo dyan? Pero pagka dumating yung pagsubok na nawalan ka ng pera, nalilimutan natin yung Philippians 4:19. Dapat po tayo, bagamat nakikinig ng salita ng Diyos at nagtitiwala, dapat po ini-apply din po natin sa ating buhay. Ano pa po? This may never change and I will live with this the rest of my life. Wala na akong pagbabago, ito na talaga eh. Hindi na ako magbabago, ini-invite mo, hindi na ako magbabago. Ayaw mag-ministry. Naandoon lang sa comfort zone, naandoon lang sa upuan. Ano po, dapat po tayo, lalo na yung mga mentor, yung matatagal ng nag-church, kailangan po nakikita po tayo na kumikilos para makita po ng Panginoon na talagang tayo ay hindi lamang po nakikinig ng salita niya, kundi po tayo ay nagiging tagagawa rin. Anong sabi dyan? The rock of truth. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kung may mga nararanasan po tayo na it seems na parang hindi mo gusto ang nangyayari sa iyo, lagi po nating iisipin, lahat po ng nangyayari sa tao, ito po ay alam ng Diyos. Siya po ang may akda. Kasi ang hirap, pag lagi tayong may takot, meron tayong agam-agam, lagi tayong nagwo-worry. Alam niyo po ba na ang worry is a sin? Niniwala po ba kayo doon na ang pag-aalala ay kasalanan? Bakit? Dahil nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos pagka ikaw ay nagwo-worry. Pero syempre bilang tao, isasabihin nyo na, natural lang bro na mag-worry. Natural lang na mag-worry. Pero wag naman na talagang mag-worry ka na lang na para ka bang walang Panginoon na pinagtitiwalaan. No? Tandaan po natin yung ating lakas, yung ating resources, kung ano man meron po tayo, yan po lahat ay galing sa Diyos. Hindi po sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating kagalingan, kundi ang Panginoon po ang nagkakaloob. Kaya lagi po nating iisipin, lahat ng nangyayari, kalooban po ng Diyos. Lahat ng nangyayari, alam po ng Diyos. Kaya isa lang po ang ating gagawin, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos, pagtiwalaan natin ang sinasabi ng Diyos, at higit sa lahat, sundin po natin ang sinasabi ng Diyos. Ano pa? No one cares about me and I'm all alone. Meron po bang mga ganon na parang nagkakaroon ka ng self-pity na wala namang kumakalinga sa akin eh. Ang dami nga mga men's na kapatiran dyan, no? Mayayaman, no? Pero nangangailangan ako, wala namang kumakalinga sa akin. Mag-isa na lang ako lagi rito. Wag po nating tingnan na ganon.
Ang sabi ng Panginoon, Rock of Truth, those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. So hindi po tayo itataboy ng Panginoon. Patuloy lang po natin siyang hanapin. Patuloy lamang po natin siyang kilalanin. Anuman ang mga crashing wave, disaster na dumarating po sa ating buhay, lagi po natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Hindi lamang po panghawakan, siyempre kailangan po natin itong isabuhay at kailangan po nating sundin. Ano pa? I am confused and I have no idea what to do now. Especially sa mga bago. Sabi nila, mag-pray daw ako, tanggapin ko ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at pagsisihan ko ang aking kasalanan, maliligtas na ako. Ganun lang ba kasimple? Opo, ganun lang pong kasimple. Kung naalala po ninyo, yung isang nasa cross, na napako sa cross, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Ganun kasimple. Hindi na po sinabi ng Panginoon na, teka, magpakatibay ka muna, magpakabait ka muna, maging relihiyoso ka muna. Hindi po sinabi ng Panginoon na gano'n. So ano po nakita natin doon? Yung pananampalataya niya sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po tayo, wag po tayong makonfuse na ganun lang pala kasimple ang kaligtasan. Kasi yung iba nako-confuse wala na ba akong ibang gagawin? Ganun lang ba kadali? Kaya po sa hindi pa mga nakakakilala sa Panginoon, wala po kayong tamang relasyon sa Diyos. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, tayo po iyon. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hindi po namatay ang Panginoong Jesus nang wala lang. May purpose po yan. Hindi ba natin naitanong sa ating mga sarili, bakit ba namatay ang Panginoong Jesus sa krus? Ano bang purpose nun? Yun po sa John 3:16, yun po ang purpose para po tayo ay hindi mapahamak. Saan? Sa impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan po ang buhay na walang hanggan? Hindi po dito yun sa lupa. Dahil ang buhay po natin dito sa lupa, according sa pag-aaral, ang lifespan is about 70 years old. Pero hindi po talaga ganun. Minsan, bata ka pa lang, bata pa lang yung iba. Namamatay na. So, yun po, ganun po kasimple ang kaligtasan. Pinasimple na po ng Panginoon. Hindi na kailangan nating nagsakta ng ating sarili, tawag nila doon, penitensya, o hindi na natin kailangan gumawa ng mga bagay na dagdagan ang hirap ng Panginoon dahil yung ginawa po ng Panginoong Jesus, sapat na po yun na ating paniwalaan para po tayo ay maligtas. Ano pa po? Sabi sa Rock of Truth, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So kung nakukonfuse ka, ano ang gagawin mo? Yan po, basahin po natin, Proverbs 3:5 and 6. Yan po ang gawin natin. Kung tayo po may confusion, kung tayo po may agam-agam, ayan po ang sabi ni Lord, ang pangako po niya. Kaya po alam niyo po, yung salita ng Diyos, kung atin lang po itong babasahin, at nakaka-encourage talaga, yung ibang kapatiran, ipinopost pa na nabasa na nila yung ganitong aklat, na nakakatuwa dahil alam niyo po, kahit basahin natin siya ng basahin paulit-ulit, iba't ibang wisdom po ang ating makukuha. At yung wisdom na po yun, once na in-apply po natin sa ating buhay, tayo po ay mas lumalago at mas magiging matatag. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Beyond Islam Men's Ministry. Welcome ka dito! Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaanyayahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!